nga para pakinggan ang Word of God ni Pastor Jan. Salamat po. Ayan, maraming salamat po. Ayan. Ayun, wala pa na akong mic. So, ngayon, tingnan natin kung gagaan. Ayan yung Manual. lang po. Meron lang po tayo minor. Hindi pala gagana kasi naka-off. Ayan, ganyan. Naka-off kasi siya eh. Ayan. Di siya gumagana kanina kasi naka-off pala yung aking... Ayan. Purihin ang Panginoon sa hapong ito. Maraming salamat po sa lahat ng patutuo ng bawat isa. Salamat po sa maging sa aming inawit. By the way, siya po yung aking may bahay. Siya po si Ate Araceli. No? At ako po ang inyong lingkod sa hapong ito ang magbabahagi ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Jan. Galing pa po kami ng Quezon City. So, sa mga hindi pa po nakakakilala, at least kilala niyo po. Yan po. So, you can call me Pastor or Kuya. Anything you want, you like. No, wala pong problema doon. So, pag-usapan po natin sa hapong ito, no, ang Gospel of Luke. But ito po yung kanyang second book. No? It is the Acts. No? From verse 1, chapter 1, verse 1 to 26. So, pinamagatan ko po itong The Great Day of Expectation. So, ano ba yung expectation nila noong after, no, na mag-resurrect si Jesus Christ? By the way, this message is dapat noong ko pa to na nakaraang linggo, pero nagpunta po kami ng iba sa Bales Camp, kaya ngayon nagpa-schedule po kami ng preaching. So, kaya ngayon lamang po natin ito pag-aaralan. Ito po serves as a vital bridge between the life of Jesus recorded in the Gospel and the birth of the early church. It sets the stage of the rest of the book by establishing the authority of the apostles and the coming mission of the church. So, ano nga ba yung ating pag-aaralan sa hapon ito? Ano nga ba yung mensahe na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa? So, tayo po ay tumayo, basahin po natin ang ating mga Bible. Kung may dala po kayong mga Bible, hardbound or softbound, kung meron po kayong, wala po dyan sa ating screen yung ating verse ngayon. Pero ang babasahin po natin ay verse 3 hanggang verse 9. Verse 8. Verse 3 hanggang verse 8. So sabi dyan, matapos siyang maghirap at mamatay, nagpakita siya sa kanila ng maraming beses sa loob ng 40 araw upang patunayan na muli siyang nabuhay. Nagsalita siya tungkol sa kaharian ng Diyos.
Minsan, habang kumakain sila, sinabi niya, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang ipinangako ng Ama. Sinabi ko na sa inyo noon, nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit ilang araw lamang mula ngayon ay babautismo kayo sa banal na Espiritu. Minsan habang nagtitipon sila, tinanong sila ni Jesus. Tinanong nila si Jesus, Panginoon, ito na po ba ang panahon na itatatag ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, hindi pinahintulutan ng Ama na malaman ninyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na itinakda niya ayon sa kanyang otoridad. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu ay tatanggap kayo ng kapangyarihan at kayo'y magiging saksi tungkol sa pagpapahayag ng mga bagay tungkol sa akin. Mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa sulok-sulukan bahagi ng mundo. Kayo'y nila. Panginoon, maraming salamat sa mensahe mo sa akin. Palain niyo po ang mensahe ito. Nawa ay kapulutan namin ito ng aral at bilang isang Kristiyano, Panginoon, na namumuhay na ayon sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po at buksan ang aming isipan at puso sa lahat ng aming mapapakinggan upang ito'y maging silbing aral namin sa darating ng buong isang linggo. Maraming salamat po, hindi lamang po, Panginoon, sa isang linggo, kundi bilang isang Kristiyano na namumuhay, Panginoon. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, makakaupo na po ang lahat. No, habang tayo po'y kukunti lang, pero tayo po'y magpapatuloy. Sabi nga, kaya nga, no, ay isa o dalawa ang nagkakatipon ay nandito sa ating kalagitnaan ng Panginoon. Amen. So pag-aaralan po natin sa hapon ito, yung unang chapter ng aklat ng Acts. Ayan. Yung authorship po nito ay si Luke. Si Luke po ang sumulat ng aklat nito. Sino nga ba po si Luke? Si Luke po ay isang physician, no, and traveling companion of Apostle Paul. No? Sila pong dalawa are si Apostle Paul at saka si Dr. Luke. Sila pong dalawa ang mag-companion habang sila ay nag-misyon. It is addressed to Theophilus. Sino naman si Theophilus? It's likely a Roman official or a wealthy Greek Christian who sponsored Luke's research. Si Theophilus po yung nag-sponsor doon sa research ni Luke. Luke explicitly, no, links the second account to his gospel. Ito yung pangalawa niyang isinulat na aklat, which he describes as covering all that Jesus began to do and teach. By explanation or implication, Acts chronicles that Jesus continued to do through His church and the Holy Spirit. Ano nga ba yung kanyang mga chronological, historical context dito? No, this chapter span approximately 50 days following the resurrection of Jesus Christ. And Jesus appeared to His disciples over 40 days, providing many infallible proofs and His resurrection and teaching about the kingdom of God. So, ito yung isinulat ni Apostle Luke. 40 days, na inano dito yung chronological, yung pagkakasunod-sunod. Ito po kasi yung unang chapter kung saan naghihintay sila doon sa upper room, doon sa ipinangako ng Holy Spirit. Kasi, pag wala ang Holy Spirit ang isang tao, hindi niya kakayanin, sabi niya. So, hindi mo kakayanin na humayo kung wala kang Holy Spirit. Kasi iba yung pupuntahan mo. Diba? Ganon din po tayo. Kapag wala sa atin ng Holy Spirit, hindi natin maunawaan kung ano yung pinagsasabi ko dito. Diba? Hindi natin maunawaan kung ano sinasabi ng pastor na nagbabahagi sa. Hindi natin maunawaan kung ano yung binabasa natin araw-araw. Hindi natin maunawaan kung ano yung pinapahayag sa atin ng Bible na kasulatan. May apat po na sections ang Acts, chapter 1, verse 1 to 26. Una, yung kanyang Greek missions. Ito po ay matatagpuan sa verse 1 hanggang verse 8. At sabi dyan, Jesus gives final instruction, famously telling the disciples that they will receive power when the Holy Spirit comes and will be His witnesses from Jerusalem to the ends of the earth. Yung binasa po natin kanina. Diba? Yung sabi niya ay maghintay
No? Sabi niya dito, at kayo magiging saksi ko sa pagpapahayag ng mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kasulukang bahagi ng daigdig. It's the Great Commission. Amen. The Holy Spirit comes and will be His witnesses from Jerusalem to the ends of the world. Pangalawang section po is the ascension, yung pag-akyat ng Panginoong Hesus from verse 9 to 11. Sabi dito, Jesus is taking up into heaven from the Mount of Olives. 2 angels appeared to the disciples, promising that He will return in the same day the way they saw Him go. Sino nga ba yung dalawang angel na sinasabi nila? Dalawa po yung dalawa, si Propeta Isaiah at di ko na matandaan yung isa. But, Elijah. So, ang sabi dito, angel. 2 angels appeared. So, ang sabi ng ibang tawag doon, ang sabi ng ibang mga scholar is, pinangalanan nila ito sa ibang version ng aklat. At pangatlong section po nito ay the upper room, kung saan sila naghihintay ng pagdating ng Holy Spirit, yung ipinangakong Holy Spirit. Verse 12 to 14, sabi dito, the group about 120 believers, including 11 apostles, several women. Sino nga ba dito yung several women? No? Kasama na doon ang ina ni Jesus. Ina niya sa lupa. No? Si Maria. And Jesus' brothers gathered in an upper room in Jerusalem to wait and unified prayer. So, nananalangin sila doon. Nananalangin sila na sa ipinangakong Holy Spirit ng Panginoon. Diba? Doon sila sa upper room. At yung panghuling section po is replacing Judas. Sino nga ba si Judas? Si Judas po yung nag-tridor sa Panginoong Jesus. But anyway, hindi po siya as in na nag-tridor, but yun po talaga yung kanyang part. Yun po yung part niya, ang ipagkanulo ang Panginoon. Kasi yun po yung ipinahayag na doon sa lumang tipan pa, na may isang tao magkakanulo sa kanya. Peter leads the group in choosing a replacement for Judas Iscariot to restore the number of apostles to 12. Kasi 11 na lang sila eh. Kaya naghahanap sila ng isa pa. Sino yung isa pang idadagdag natin dito para maging 12 ulit tayo? Diba? So, andito po ulit ito, no? Sa panghuling section ng ating pagtaaralan ngayon ay replacing Judah. Sino nga ba si Judas ang kanilang ipinalit? Symbolizing the 12 tribes of Israel. No? Kaya kailangan kompleto. Kasi kailangan kompleto ang 12 kasi ito'y nagre-represent ng 12 lipik ng Israel. No, after establishing strict criteria, the person must have been with Jesus from his baptism to his ascension. So pipili sila ng isang papalit kay Judas Iscariote, pero ang criteria nila is nandoon siya nung binautismohan si Jesus hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. They proposed 2 candidates and cast lots resulting in the selection of Matthias. So, dalawa po yan. Isa dito si Matthias. Ano nga ba po yung background ditong ating pag-aaralan sa apong ito? The transition. In Acts 1, it's the bridge between life and Jesus, or the gospel, and the life of the church of Acts. The disciples are in state of limbo. Jesus has risen, but He is about to ascend. The Holy Spirit has not yet arrived. And then the other one is the misconception. The disciples are still hoping for a political revolution to overthrow Rome. In verse 6, Jesus shifts their focus from political kingdom to spiritual global mission. And the last background context is the location. So saan nga ba ito nangyari? The setting is Jerusalem. No, specifically the Mount of Olives and the upper room. These were ordinary places about to be transformed by extraordinary move of God. Pero ano nga ba po yung ating part sa araw na ito? Ano nga ba yung ating kailangan gawin? Ano nga ba yung kailangan nating pagdaanan ba? Ano nga ba yung ating hinihintay pa? Bakit hindi pa tayo humahayo? Ano nga ba yung kailangan pa nating pagdaanan para sabihin natin, pinagdadaanan na natin yung pinagdaanan ni Jesus? Pero ano pa nga ba yung kailangan nating gawin?
The reflection question po natin, have you ever been disappointed because God's plan for you didn't match your own expectation? Na-disappoint ka na ba? Because God plans for you ay hindi sumang-ayon doon sa gusto mong mangyari. What did the experience teach you about trusting His timing? Ano nga ba ang kailangan pa natin? What did the experience teach you about trusting His timing? Kapag nanalangin ka ba ngayon, ibibigay ba agad yun ng Panginoon? Sasagutin ba niya agad na yun niya? Yes! Sasagutin ba niya agad sa iyo yun na oo, maybe? Ano nga ba? Ano nga ba yung kailangan natin gawin sa araw na ito? At sa susunod pa natin gagawin sa ating buhay. Sa akong ito, meron lamang po akong tatlong pag-aaralan natin. Una, rely on divine power, not on human effort. From verse 4 to verse 8. Basahin niyo lang po sa inyong Bible yung verse 4 at verse 8. Pero sabi po dito, minsan habang kumakain sila, sinabi niya, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Andyan ba yun? Ayan. English nga lang siya. Pero maliit, no? Maliit ba? Huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang ipinangako ng Ama. Sinabi ko sa inyo noon, nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit ilang araw lamang mula ngayon ay magbabautismo kayo sa Banal na Espiritu sa Banal na Espiritu. So hanggang verse 8 po yan. So bago pa man po simulan ng mga disipulo ang kanilang to-do list, binigyan sila ni Jesus ng isang mahalagang instruction. Ano yung mahalagang instruction na binigyan ng Panginoong Jesus? Wait. Maghintay. Maghintay yung instruction na binigay ng Panginoong Jesus. Ito yung highlight ng pag-asa ng divine power kaysa sa sariling diskarte or human effort. Maghintay tayo sa kanyang blessing. Una, ang utos. Huwag muna kayong umalis, sabi niya sa verse 4. Huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Diba? Inutusan ni Jesus ang mga disipulo na huwag munang umalis sa Jerusalem. Bakit? Kasi kung gagamitin lang nila ang sarili nilang lakas, talino o galing sa pagsasalita, ay hindi nila kakayanin ang laki ng misyon. Hindi natin kakayanin ang laki ng misyon sa harap. Kung hindi natin hihintayin yung ibinigay at pinangako ng Panginoon Jesus na Holy Spirit. At yun ang hinihintay nila doon sa Upper Room. Ano po yung lesson? Minsan, ang pinaka-spiritual na pwedeng gawin ay maghintay sa Panginoon. Ang human effort ay walang divine backing ay mabilis mapagod. Diba? Kapag go lang tayo ng go, kapag hindi tayo nagpapaturo, kapag hindi tayo nagre-rely doon sa salita ng Panginoon, minsan kasi ang tao talaga is, tayong mga tao, go lang ng go eh. Tapos kapag nakaramdam na ng pagod, ayaw na. Diba? Kapag nakaramdam na ng sakit, hihinto na. So mag-rely tayo doon sa divine power. Huwag sa effort lang natin. Mag-rely tayo doon sa pinangako ng Panginoon. Ano pa nga ba yung kanyang ipinangako? No? The baptism with the Holy Spirit. Diyan po ay sabi sa verse 5. Sinabi ni Jesus na kung si Juan ay nagbautismo sa tubig, sila naman ay babautismuhan sa Holy Spirit. Una, the symbol of water baptism. Isang external symbol. So, ang water baptism po natin, ngayon, sa mga panahon natin ngayon, hindi po ito nakapagligtas, by the way. Hindi rin po ito nakapag-aalis ng kasalanan. Ito po yung nagsisimbolo ng ating unang hakbang ng pagsunod kay Kristo. Amen. Kung tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, kailangan sumunod ka sa tubig ng bautismo. Hindi naman sinabing, pag sumunod ka sa tubig ng bautismo, wala ka ng kasalanan. Makasalanan pa rin tayo. Hindi sinabing mawawala na yung kasalanan mo. Makasalanan pa rin tayo. Ito yung unang hakbang mo ng pagsunod kay Kristo at ito rin nagsisimbolo ng ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ng kanyang pagkamatay at ng kanyang muling pagkabuhay. Dahil ang tubig ng bautismo po, buhay muna tayo. Parang ganon.
Pero totoo po yun. Binuhay muna tayo. And then, susunod na tayo sa tubig ng bautismo. Ilulubog niya tayo. At pag tayo inaahon, tayo bagong ikaw na. You will be born again. Pero yung kasalanan mo ay nananatili sa iyo hanggang hindi ka nagko-confess sa Panginoon. No, yun po yung unang symbol, no? No, yung pinangako, the baptism of the Holy Spirit, ito po yung water baptism. Pangalawa, Holy Spirit baptism. Isang internal transformation at source ng divine energy. Diba? Bibigyan ka na ng Holy Spirit. Dalawa po yan. Mayroon kang ano pagkakaiba ng Holy Spirit at saka ng Espiritu mo? O kaluluwa. Parang gano'n. Sabi nila yung kaluluwa ay kapatid ng kalulunok. Hindi pa yun. Joke lang po yun. So, yung ating Holy Spirit, no, ito po yung galing sa Panginoon. Ito po yung ibabalik sa ating Ama. Babalik sa langit kapag tayo po ay namatay. Paano naman yung ating kaluluwa? Yun po yung magsasuffer kung hindi po tayo nakakilala sa Panginoon. Yun po yung magsasuffer kung hindi natin siya i-acknowledge. Pero yun din po yung pangalawang buhay natin. Yun yung ating soul. Magkaiba po ang Holy Spirit at yung ating soul. Yung ating kaluluwa po, yun yung ibinigay sa atin. Yun yung binigay po ng Panginoon nung ininyahan niya si Adan sa ilong. Binigyan niya ng buhay. At yung divine Holy Spirit, yun po yung ating natatanggap. Yun po yung nagbibigay sa atin ng knowledge. Ito yung nagbibigay sa atin ng wisdom to know the Scripture, to know His words. No? Hindi sapat na alam mo lang ang doctrine or theory, kailangan mo ng power na galing din sa Diyos. Hindi sapat na yon yung mayroon ka lang knowledge, hindi po sapat. Kailangan meron din pong galing sa Panginoon. Hindi sapat na mayroon ka lang, alam mo lang yung doktrina mo. Yes, it's better. Alam mo yung theory, mas maganda po yun. Pero mas maganda na alam mo kung ano yung sinasabi mo. Yung sinasabi mo, alam mo kung ano yung galing sa Panginoon. Kailangan natin din yun. Ang pangatlong ibinigay is yung pinaka-sikat na verse. Is yung verse 1-8. Dito, nilinaw ni Jesus kung saan manggagaling ang success nila. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan, the power, pababa sa inyo ng Espiritu Santo. No, yung Holy Spirit na ang matatanggap nila ng mga pananaw. Kaya sabi ng Panginoon, wait lang kayo. Mag-rely lang kayo sa divine power, not on human effort. So the Greek word dunamis, dito nanggaling ang salitang dynamite. Ito ang explosive power na nagbibigay ng kakayahan sa mga ordinaryong tao na gumawa ng extraordinaryong bagay para sa Panginoon. And the last thing is not by might nor by power. Hindi ito nakadepende sa kung gaano ka charismatic ang isang tao o gaano karami ang budget nila. Nakadepende ito sa presensya ng Holy Spirit. Ito yung pinakamahirap. Bakit ito napakahirap sa atin? Bakit po mahirap sa atin ang mag-rely sa divine power kaysa sa human effort? Sa mundo natin ngayon, sanay tayo sa hustle culture. Akala natin mas maraming effort, mas maraming result. Diba? Sanay tayo dun eh. Effort ka dito, parang sa nagtatrabaho ka lang, parang nasa isa ka lang, parang isang kang empleyado. Kung gusto mong maabot yung gusto mong posisyon, kailangan magsimula ka sa mababa. At kung gusto mong maabot yon, kailangan magsipag ka, mag-effort ka, todo effort. So, that is a hustle culture ng isang tao. Yun po yung meron tayo ngayon. Ginagawa natin lahat. Doon tayo sanay. Sabihin nila, pag may tiyaga, may adobo. Diba? Doon tayo sanay eh. Yung napapagod tayo, doon tayo sanay sa pinaghihirapan natin. Sa hustle culture. No? Akala natin mas maraming effort, mas maraming resulta para sa kingdom of God. Pero pag human effort, anong resulta? Nakakapagod. Limitado lang. Limitado lang kasi kakayahan natin. Napapagod tayo eh.
nagkakasakit. Ngayon nga po ay may sakit po ako. May sakit po ako. Masaya nga lang. Nung isang araw pa ako talaga ang kaso. So, kanina pagdating ko dito, pagod talaga ako. So, natulog muna ako. Nag-refresh. Kasi medyo hindi talaga kaya ng akin. Pero praise God, kasi nandito ako nakatayo. Amen. Pero yun po yung ano natin, limitado yung ating kakayanan. Hindi natin kaya lahat. Aminin natin sa sarili natin, hindi natin kaya kapag wala ang Panginoon. Amen ba yun? Amen. No? Nakakapagod kapag human effort lang at limitado. Pero kapag divine power ang meron tayo, unlimited, at nagbibigay ng bunga na pang-eternal. Unlimited ang power natin. Ang misyon ay hindi lang trabaho para sa Diyos, kundi trabaho ng Diyos sa pamamagitan natin. Tama? Hindi natin trabaho para sa Diyos. Ang misyon, ito'y trabaho ng Diyos sa pamamagitan natin. Ginagawa din natin ito para sa Kanya. Dahil tayo niligtas niya, gagawin natin ito para sa Kanya. Sa pamamagitan natin, sa pamamagitan ng divine power ng Panginoon. The point is, lobat ka na? Ayaw na niya. Ayan. Naka-off na naman siya. Malapit. Ang point natin ngayon, Jesus commands the disciples to wait. He tells them they cannot fulfill the Great Commission on their own. They need baptism of the Holy Spirit. True ministry is not about the talent or hustle, but about being clothed with power from high. Yung application natin, check your fuel source. Saan nanggagaling yung lakas mo? Saan nga ba nanggagaling yung lakas? Saan nanggagaling yung wisdom mo? Saan nanggagaling? Sa sarili mo lang bang kakayanan? O sa Panginoon? We often fail because we try to solve family problems or church issues using only our logic and energy. Pero, this week, before you start your to-do list, spend 5 minutes in complete surrender saying, Holy Spirit, I cannot do this today without your power. Amen. Diba? Hindi natin kaya to kung wala ang Holy Spirit. Start working for God and start working with Him. Amen. Stop working for God, but start working with Him. Huwag kang magtrabaho para sa Diyos, but magtrabaho ka sabi dito, start working with Him. Magtrabaho ka para na kasama siya. Amen. Diba? So yung pangalawa, ayan, maandar na siya. Focus on the mission, not on the timeline. Yan po yung verse 9, tsaka verse 11. Nakikita natin ang classic na distraction ng mga disipulo at ng correction ni Jesus. Nung tinanong nila kung kailan babalik ang kaharian ng Israel, nilinaw ni Jesus na dapat silang mag-focus sa vision, hindi sa timeline. Bakit? Ang maling focus ng mga disipulo. Yan sabi sa verse 6 and 7. Bago umakyat si Jesus, ang tanong ng mga disipulo ay tungkol sa political timing. Ito na ba ang panahon para palayain ang Israel sa Roma? So, nagtatanong sila, ito ba yung panahon, Lord? Para palayain mo ang Israel sa kamay ng Roma? Pero ang sagot ni Jesus, hindi kayang malaman ang mga oras o panahon. Yan, from verse 9. Hindi ninyo kailangang malaman ang mga oras o panahon, dates and times. Sa madaling salita, ang schedule and end times ay for God's eyes only. Kapag masyado tayong focus sa kailan, nakakalimutan natin ang ano, ang dapat nating gawin.
imbis na maghintay tayo, ano yung kailangan natin gawin. Ang tamang priority, mission, sabi sa verse 8, imbis na bigyan sila ng calendar, binigyan sila ni Jesus ng power and at purpose. The power ng Holy Spirit, the mission is maging witness or saksi ni Jesus at magsisimula sa Jerusalem, sa bahay, hanggang sa dulo ng daigdig. Doon nung nagsimula yung kanilang mission. Nung nandun sila sa upper room, binigyan sila ng Panginoon, wait lang kayo sa Holy Spirit para pagdating ng Holy Spirit, makakahayo na kayo. Dahil kapag walang Holy Spirit, hindi natin kakayanin yung mission sa labas. Kasi maraming magtatanong bakit. Maraming magtatanong nasaan. Sa panahon po ngayon, marami pong nagtatanong, nasaan si Jesus? Sino ang tunay na Diyos? Kakayanin ba natin yon kung walang Holy Spirit sa atin? Kakayanin ba natin silang sagutin kung hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Hindi. Kaya binibigyan tayo ng Panginoon ng time na mag-meditate para sa Kanyang salita. Ang point dito po, ang mission ay hindi tungkol sa pag-aabang kung kailan matatapos ang mundo, kundi sa pagkakakilala or pagpapakilala kay Jesus habang may oras pa. Yun po yung ginagawa natin. Huwag po tayong mag-abang kung kailan matatapos, kung kailan ang end times, kung kailan darating ang Panginoon, kung kailan tayo kukunin. Ang gawin po natin, ang ipakilala si Jesus. Sa lahat, habang may oras pa. And the ascension and the reality check. No? Yun po ay nasa verse 9 ng 11. Habang nakatitig ang mga disipulo sa langit, pag-akyat ni Jesus, biglang may dalawang anghel na lumitaw nagbigay ng reality check. Ano nga ba yung reality check na natanggap noong mga nandoon naghihintay o nakatingala habang umaakyat si Jesus sa langit? Nakaganon lang. Nung paakyat na siya. Diba? Isipin mo, nung bata pa po ako, bata pa rin naman ako eh. Nung ako po ay nasa probinsya, kasi parang pag ano talaga, kapag probinsyano ka talaga, pag batang tubong bundok ka, parang kang tanga. Sorry for the words, but yan po yung feel ko. Wala akong alam kung ano ang eroplano. Pag dumaraan yung eroplano, para akong bababay pa ako eh. Pag dumaraan yung eroplano, bumababay pa ako. Ganun. So, ganoon din ang ginagawa nitong mga to. Nung habang si Jesus ay paakyat sa langit, namamangha sila. Bakit? Ano kaya nasa isip nila? Saan na kaya siya pupunta? Makikita pa ba natin siya muli? Nung may mga tanong na pumapasok sa ating isipan, nung paakyat si Jesus sa langit, saan kaya siya uupo doon? Puro ulap yun. Diba? Pag nasa himpapawid ka, puro ulap makikita mo. Universe. Walang bahay, walang lupa. Yun yung mga pumapasok sa isip natin eh. Isipin nyo habang umaakyat sa Jesus sa langit, tapos nakatingala yung kanyang mga disipulo at yung mga tao sa paligid niya. Yung 500 katao na nakakita sa kanya habang pag-akyat siya. Anong hinihintay nila? Ang sabi ng dalawang anghel, binigyan sila ng reality check. Bakit kayo nakatayo pa rito at nakatingin sa langit? Bakit pa kayo nakatingala dyan? Parang sinabi dito, tama na! Diba? Ang sinabi natin, huy! Huwag na kayong tumayo! Huwag na kayong tumingala dyan! Huwag na kayong tumunganga dyan! Gawin nyo na yung pinapagawa ng Panginoon. Magtrabaho na kayo! Diba? So yung reality na binigay ng dalawang anghel sa mga taong nandoon habang nakatingin sila sa langit noong paakyat ang Panginoong Jesus. Yung dalawang anghel na yun, sinabihan sila na, "Uy, tama na yung tunganga dyan! Trabaho na! Marami pang gagawin, marami pa tayong gagawin."
Diba? And the promise. Sinabi nila na kung paano umakyat si Jesus, ganun din siya babalik. Amen. Diba? Sabi ng dalawang anghel, trabaho na kayo, maggumawa na kayo ng ministry nyo, nakasama si Jesus, nakasama ang Panginoon, dahil babalik siya katulad ng kanyang pagkakyat. Ang lesson natin po sa hapon ito dito sa kanyang mensahe, hindi pa po tayo tapos. Sa halip na maubos ang oras natin sa pag-calculate kung kailan ang sikat coming, pag-aalala sa future, tinatawag tayo ni Jesus na maging busy sa paggawa ng mabuti at pag-share. Ang focus ay hindi sa kailan siya babalik. Huwag tayong mag-focus doon na sa kailan kaya siya babalik, kundi sa ano ang dadatnan niya na ginagawa natin, ginagawa ko sa kanya pagbabalik. Diba? Huwag natin hintayin pa. Mag-focus tayo doon sa dadatnan niya. Huwag tayong mag-focus sa kung kailan siya. Huwag natin siyang hintayin dahil darating siya sa darating na panahon. May dadatnan siyang ginagawa tayo. And the point is, after Jesus ascends, the disciples stand there staring into the clouds. The angels basically tell them, stop looking up, He's coming back. Diba? So, get to work. We are not called to be cloud watchers. Yung nakatunganga lang. Obsessing over when the world will end, but witness bearers sharing the gospel. Yan po dapat ang ginagawa natin. Huwag natin hintayin yung ano ba ulam bukas? Ano kaya ulam mamaya? Instead, gawan mo ng paraan. Ang ulam natin mamaya ay, ang ulam natin mamaya ay, ganito na. Huwag natin gawin na maghintay sa kawalan. Huwag tayong maghintay ng walang ginagawa. Amen. Gumawa tayo para sa Panginoon. I-share natin yung gospel Yes. para sa Panginoon. Yes. And the last one, ayan, dito na tayo sa pangatlo. Prepare the foundation through unity and prayer. And verse 12 and 26. Or 24 yan. 24 na lang nilagay ko dyan. Para mabilis lang. 24, bago sila pumili, nanalangin sila. Panginoon, Ikaw ang nakakaalam ng puso ng lahat ng tao. Kaya ipaalam ninyo sa amin kung sino ang sa dalawang ito ang pipiliin ninyo. At maging apostol bilang kapalit ni Judas, sapagkat tinalikuran ni Judas ang kanyang gawain bilang isang apostol at pumunta siya sa lugar na nararapat sa kanya. Pagkatapos nila manalangin, nagpalabunutan sila, si Matyas ang nabunot nila, kaya siya ang idinaglag sa kanilang bilang apostol. Bakit kailangan natin maghintay? The point, while waiting, the 120 believers stayed in the one accord in prayer. Nananalangin sila habang sila ay naghihintay doon sa upper room. They also handled housekeeping by choosing Matthias to replace Judas. They prepared the structure of the church so they could be ready when the Spirit fell. So, ang pagbaba po ng Holy Spirit ay sa verse 2 pa, sa chapter 2. So, hindi pa po natin siya tatalakayin ngayon. Sa susunod na kabanata ng ating pag-aaral, kasi by the way, this lesson is ginawa ko pong series. The books of Acts, from verse 1 hanggang matapos po. Hanggang, pag may panahon pa tayong pag-aralan, kapag hindi pa dumating ang Panginoon. No? Bakit kailangan palitan si Judas? Noong umakyat na si Jesus sa langit, 11 na lang ang natirang apostol. Ayon kay Pedro, kailangan makumpleto ang 12 dahil ito ang simbolo ng 12 tribo ng Israel at pundasyon ng bagong simbahan. Binanggit din niya na mangyaring si Judas ay katuparan ng hula sa science. Diba? Hindi po si Judas pinili, hindi po si Judas nandoon para
na walang gawin, ay kanya-kanya po sila. Yun po yung rule ni Judas, ang pagtaksilan ng Panginoon. Para matupad ang lahat ng nasusulat. Amen. Hindi para tuparin niya yung kanyang kalooban lamang. Diba? Ano yung mga kwalifikasyon sa pagpili ng isa sa papalit kay Judas? Hindi pwedeng basta-basta lang ang piliin. Ayon kay Pedro, ang pagpalit ay dapat, una, kasama nila simula noong bininyagan ni Juan si Jesus hanggang sa ascension. Pangalawa, nakakita mismo sa muling pagkabuhay o resurrection ni Jesus para maging legit na saksi. Diba? Saksi ka ng Panginoong Jesus. Yun yung ginawa nila. Yun yung kwalifikasyon ng kanilang pagpili sa susunod na sa papalit na ika-12 apostol. Ang pagpili kay Matias, dalawa ang naging top candidates. Sina Joseph, na tinatawag ding Barsabas, at si Matias. So, silang dalawang pinagpilian kasi ayun silang doon. Pero bago nila ginawa yun, mayroon silang ginawang palabunutan. Pero bago sila nagpalabunutan, sila ay nanalangin. Nagdasal muna sila at sinabing, Panginoon, Ikaw ang nakakaalam. Sabi sa verse 24, Panginoon, Ikaw ang nakakaalam ng puso ng lahat para hingin ang gabay ng Diyos. So nanalangin sila, ganyan din ang ginagawa natin. Whatever we do, we pray. Ano ang ginagawa natin araw-araw? Nagpipray tayo. At sa lahat ng ating panalangin, binibigay natin sa Panginoon kung ano yung magiging kalooban niya. Hindi yung gusto lang natin. Yes, pinagpipray natin specific. Pinagpipray natin na, Lord, bigyan mo kami ng bahay ng dalawang palapag, mayroong kwarto, mayroong CR, mayroong ganito. No, nagpipray tayo specific. Pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Pinagpipray pa rin natin na, Lord, your will be done. Kasi hindi natin kakayanin kung yung will lang natin. And then, casting lots. Or nagpalabunutan sila sa pagpili kay Matias. Nag-draw sila doon, naganap ang unang, akala nyo, dito lang may palabunutan pagdating sa mga rapol-rapol. Nagginawa din nila yon, no? Nagpalabunutan sila. Isang lumang tradisyon sa Old Testament. Lumang tradisyon pa ito. So, ibig sabihin, yung ginagawa natin mga palabunutan dito, naman sa mga rapol, sa kung ano naman, nangyayari na ito noon pa. Hindi lang ito ngayon. Para malaman ang kalooban ng Diyos. But this is the last na ginawa nila yon. Yung pagpapalabunutan. Ang nabunot ay si Matias. Kaya siya ang idinagdag sa 11 apostol. Kaya si Matias ang pang-12 apostol. Pero hindi na natin nabasa pa ang buhay ni Matias. Hindi na natin naalaman kung ano yung nangyari sa kanya. Pero nakumpleto pa rin ang simbolo ng liti ng Israel. Bakit ito importante? Una, ready for Pentecost. Dahil kumpleto na ang 12, handa na ang simbahan para sa pagdating ng Holy Spirit. Handa na ang simbahan para sa pagdating ng, kasi hindi darating ang Holy Spirit hanggat hindi kumpleto yung itinalaga ng Panginoon na 12 apostol. So, nandun na sila sa upper room, maghihintay na sila, yun po ay sa chapter 2. No, the transition, ito naman ang huling beses na gumamit sila ng lots. No, ito, pagtapos nito, ang Holy Spirit na mismo ang direktang nag-guide sa mga desisyon nila. So, after dito, ang balabunutan, no, Holy Spirit na ang magdidikta, magdi-decide. Faithful service, kahit hindi na muling nabanggit si Matias sa Biblia, ito yung sinabi po natin, pinakita nito na may mga taong tapat na naglilingkod kahit hindi sila bida sa kwento. Ayan, yun yung naging bahagi ni Matias. Naging tapat siya sa Panginoon kahit na wala na siyang bahagi sa kwento. Ikaw, kapatid, ano nga ba yung magiging bahagi mo sa kwento? Ano nga ba yung magiging end natin? No?
Magiging bida ba tayo sa kwento lagi? O magiging tapat tayo sa Panginoon? Kahit hindi tayo ang bida sa kwento. Application? Clean the internal house. God really pours His Spirit into a divided or disorganized vessel. If you are holding a grudge against fellow believer, that disunity. So disunity is a clog that pipe God's blessing. So, kapag meron pong hindi maayos na pagkakaunawaan, nagkakaroon po yan ng clog. Tingnan niyo po yung inyong mga drainage. Kapag hindi po maayos yung kanyang flow, nagka-clog, bumabalik, bumabara. So, nagkakaroon ng disunity. Kapag hindi maayos yung daloy. So, this week, make a phone call or send a text to reconcile with someone. No? Great moves of God start with a united community of prayer. So, ang gagawin po natin, magkaroon po tayo ng unity sa panalangin. And I will invite you again, meron pong ginagawa ang house of prayer na everyday daily prayer. Po yung don't watch. So, you can join from 5 a.m. till 7 a.m. in the morning para po sa pananalangin. At our unity. So, magkaroon po tayo ng unity sa pananalangin. In summary, sa pagtatapos ng Acts 1, ang tungkol sa unang board meeting o administrative act ng early church, ang pagpili ng papalit kay Judas Iscariot, ano yung mga klarifikasyon niya, yung hindi basta-basta lang ang pipiliin ay kay Pedro, ang papalit dapat ay kasama nila simula noong binigyan ni Juan si Jesus hanggang sa asensyon. Pangalawa, nakakita mismo sa pagkabuhay o resurrection ni Jesus para maging legit na saksi. So, marami pong nangyari ang early church noon. Noong mga panahon na hindi pa dapat, nandun sila, naghihintay. So, tayo po ngayon ay hindi na kailangan maghintay. Why? Because naibigay na sa ating Holy Spirit. Natanggap na natin yon. Every day nangungusap sa iyo ang Panginoon. Ano nga ba ang kailangan mong gawin? Ano nga ba ang kailangan pa natin gawin para sa misteryo ng Panginoon? Kailangan pa ba natin maghintay, tumunganga, tumingala sa langit, at hintayin yung go signal? Hihintayin pa ba natin ang mga araw na hindi na tayo makakapag-share ng gospel? At bilang magtatapos po, in summary, by relying God's power, staying focused on the mission, and maintaining unity, we prepare ourselves for breakthrough. God wants to bring. Don't just stand there looking at the clouds. Don't just stand. Huwag ka lang maghintay lang. Huwag natin hintayin, huwag lang tayong tumunganga, maghintay sa kung ano man ang darating. Gawin natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Get ready for the fire. Amen. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po Panginoon sa hapon ito. Salamat sa mensahe mo na aming pinagnilay-nilayan. Salamat sa aral, salamat sa pagkakataong Panginoon na muli ka namin nakasama, muli ka namin napapurihan sa aming kalagitnaan. Salamat po ng marami. Dalangin po namin na sa susunod pang mga linggo, dalhin niyo po kami dito na muling pag-aralan ang iyong salita at humayo ng naayon sa iyong kalooban. Salamat po ng marami kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat.